O itong vice president nyo na may sayad, ang tama sagad sa buto, ang tama sa utak, nambubudol na naman. Walang hindi kayang gawin para ibudol ang mga tao. At may paiyak-iyak pa. Patulo-tulo pa ng luha dyan sa isang speech na ginawa niya sa Davao City para mag-appeal siya sa emosyon ng mga tao at palabasin niya na siya ay biktima, pinagtutulungan siya. Kasi sa paraan ng legal, sa paraan ng moral, sa paraan ng logical, wala naman siyang kapanapanalo. Dahil lahat ng ibinibintang sa kanya dyan sa impeachment complaint niya ngayon na nandyan sa House Committee on Justice, totoo lahat at hindi niya yan kayang ipaliwanag at wala siyang mga ebidensya para kontrahin lahat ng mga witnesses at mga ebidensya na lalabas once na yung investigation dyan ay mag-umpisa na. Kaya ngayon pala, nag-a-appeal na siya sa mga tao. Hindi si Sara ang biktima. Lilinawin natin, siya ang aggressor. Napakadaming tao ang nabiktima na to at patuloy na nabibiktima hanggang ngayon. Nung siya ay DepEd Secretary, napakaraming bata dapat ang hanggang ngayon ay hindi na nagkaklase sa ilalim ng puno. May mga bata pa rin sa mga malalayong lugar na sa ilalim ng puno nagkaklase. Dahil nung siya ay DepEd Secretary, yung target nila na classrooms na dapat ma-build, mahigit 6,000 or mahigit pa, 200 lang mahigit ang napagawa niya. Yung mga Nutriban na dapat napakain sa mga bata para maging mas malusog, hindi na ipadalat na bulok lang, kasama na yung mga gatas dyan. Yung mga laptop na para sa mga teachers na nga bulok lang sa warehouse. Dahil siya, nung DepEd Secretary, wala siyang pakialam sa mga ganyang bagay. Hindi niya pinapakialaman kung ilan na ba ang nabuong classroom. Hindi niya yan inaasikaso dahil ang focus niya lang, dahil sa pagkaganid niya sa salapi, pumupunta lang siya sa DepEd kapag may kukobrahin na siyang pera. Kapag pipirma siya ng cheque at meron siyang makukulimbat na pera. Yan lang ang focus niya. Yung magkapera sa DepEd. Kaya yung trabaho ng isang sekretary, hindi niya yan talaga nagawa. Napakadami niyang biktima. Tayong lahat yon. Pati dyan sa mga pondong ninakaw niya sa Office of the Vice President, tayo din ang mga biktima. Daang milyon yung ninakaw niya na imbes na mabalik sa atin bilang serbisyo, bilang ayuda, ninakaw niya mag-isa. Ibinulso niya mag-isa. Tapos ngayon, ang lakas-lakas ng loob at ang tapang-tapang ng hiya na gusto niyang palabasin na politika lang lahat ito at siya ay pinupuntirya lang at pinapersecute lang dahil kalaban niya ang mga taong tumutugi sa kanya sa politika. That's not the way it works. Kung wala kang ginawang pagnanakaw, kung wala kang ginawang kasalanan, kahit sino pa ang kalaban mo, walang mangyayari sa'yo basta nasa tama ka. Pero napakahina ng posisyon niya ngayon. Yung lugar na pinanggagalingan niya, napakahina dahil lahat ng ibinibintang sa kanya, totoo. Kaya wag kami ang budulin mo. Tell that to the Marines. Bago po tayo magbigay ng reaksyon mga kababayan, gusto ko pong magpasalamat kay Sir Third View. Ito po yung kanyang platform. Pwede po natin siyang suportahan at i-follow. Kailangan po nating suportahan ng mga matatapang, no? At talagang lumalaban po para po sa bansa natin. Yung mga may lakas ng loob, matapang na nagpapakita ng kanilang muka at nagsasalita, suportahan po natin sila bilang pasasalamat sa kanilang ginagawa para po makapag-raise ng awareness, para po ipaglaban ng tama at totoo. Si Sir Third View po, yan po ay kilala po, no, sa kanyang platform. Pwede niyo po siyang suportahan doon. Bilang reaksyon mga kababayan, para po sa akin, yung nangyayari kay Sara Duterte, yung po ay pagpapakita ng kanyang pagkatakot, worry, or yung anxiety niya sa maaring mangyari kapag nagsimula na po ang impeachment. At sa mga reklamo at kaso na isinampa laban sa kanya sa ombudsman, sa DOJ. Kasi automatic yan eh. Kapag nagsimula ang impeachment at makonvict po siya, pwede na siyang sampahan ng kaso sa korte. Ngayon, kung hindi naman po matuloy ang impeachment dahil magre-resign siya bago man ito magsimula,
makakasuhan pa rin po siya. So wala po talagang kawala. Checkmate na checkmate po. Ano? So yung kanyang ginawa na pagdideklara ng kanyang kandidatura sa 2028, para po sa akin yun ay pananakot sa mga kongresista or senador na maaring pumabor sa kanyang impeachment, pumirma para siya ma-impeach, ano? Na parang sinasabi, in case na manalo ako sa 2028, tatakbo ko, nagdeklara na siya, in case na manalo, humanda kayo, lagot kayo. Yun din naman ang bukang bibig, no? At binaverbalize pa ng kanyang mga supporters. Nagpakita po tayo ng mga statement ng iba't ibang kilala or prominenteng DDS na nagsasabi, ipaghiganti, maghiganti, lagot kayo kay BP Inday Sara kapag naging presidente. Yan po yung narrative nila ngayon. And kasabay po nung expose ko no, ng mga Marines, no, ito na po yung narrative nila na sinasabi yung pumirma po, no? Yan, sa sinasabi ni Greco Bellica na yung mga pumirma daw ng impeachment laban kay Sara Duterte ay nakatanggap daw po ng maleta. So, yan na po yung narrative na binubuo nila sa utak ng mga tao para palabasing pinagkakaisan si Sara, inaapi, or ginigipet, ano? So, talagang timing na timing, ano? Hindi mo alam kung meron ba silang sinusunod na script or storyline, ano? So, kayo na mga kababayan ang humusga pagdating dyan. At the end of the day, ang dami nilang expose yan, akusasyon, kailangan nilang patunayan yan, no? Pero ito nga po, binuo na nila yung narrative na si Sara daw ay pinai-impeach dahil may mga tumanggap ng maleta na napaka-questionable at ang daming red flag. So, yan po yung defense mechanism ng kampo ni Sara Duterte. Plus yung ikinuwento ni Sir Third View na umiyak, no? Humingi ng simpatya or siguro nagpaawa, appeal to emotion. In my opinion, ganun na po ang ginagawa ni Sara Duterte. Nagagalit, nananakot. Nakita natin kung paano siya magalit noon, nagmumura siya at may pagbabanta nung nasiwalat ang issue ng confidential fund. Ngayon, papalapit na yung impeachment, biglang nagdeklara na tatakbo sa 2028 bilang presidente na tila ba sinasabing pag ako nanalo, humanda kayo kapag pumirma kayo sa impeachment laban sa akin, no? Yan po yung aking basa dyan. At hindi lamang po ako nagsasabi niyan, mga eksperto pa po at mga political analysts ang nagsabi niyan, ano? So, nagalit-galitan nung nagmura-mura siya sa Zoom or sa internet, sa online, nakita natin kumalat niya yung pagmumura niya. And then, nanakot nung nagdeklara ng kanyang presidency, pagkandidato niya sa 2028. And then, yung most recently, nagpaawa, umiyak po dun sa Davao City, no? So, para po sa akin mga kababayan, in my opinion, yan po yung mga senyales or defense mechanism, or tendency ng isang taong alam niya sa sarili niya na masusukol siya, mabubuking at alam niya sa sarili niya na may ginawa siyang mali, no? In case ni Sara Duterte, may ginawa siyang mali sa mga Pilipino. Very evident eh. Yun na lang nagpetition sila sa Supreme Court para hindi matuloy ang impeachment noong 2025. Isang malaking, isang matibay na mensahe sa ating mga Pilipino na may kinakatakutan si Sara Duterte. Nagagawin nila ang lahat para hindi ito matuloy. And ngayon, dahil ginawa na ng House of Representatives at mga nag-file ng impeachment complaint laban sa kanya ang tama at ang inuutos ng Korte Suprema, ay wala na siyang ibang paraan para ito'y mapigilan, tuloy-tuloy ng impeachment. Tapos iba pa yung pamunuan ng Senado, hindi na si Chis Escudero, tapos nalagas na yung mga maka-Duterte na senador, makukulong pa yung iba, no? So, nakikita niya na talagang wala na, dehado siya at matatalo. Kaya nga po yung kanyang nagiging paraan ngayon para siguro makakuha pa rin ng suporta sa mga tao is yung magpaawa, no? Or tsaka yung siguro, hindi na ako magtataka kung may lalabas na naman na survey dyan na pabor sa kanya at siya yung mataas. Na parang, in my opinion sorry, pero hindi ko minamalayan yung mga survey firm dito, no? Pero kung may mga ganyang survey na siya na naman ng mataas, considering na ang daming nasiwalat na, no? At nalaman ng mga Pilipino, para sa akin, mind conditioning na lamang yan. Or para sabihin, kahit ang daming isinuwalat patungkol kay Sara Duterte, ang dami pa rin sumusuporta. Pero ako po, hindi na po ako naniniwala sa mga survey na yan eh. Talagang para po sa akin, ang hirap nang maniwala sa mga pa-survey na yan. I mean, matakin mo, siya pa rin yung pinakamataas after ng mga nalaman natin, after ng mga katiwalian issue. Sino pong maniniwala dyan? Mga supporter lang nila, mga diehard supporter, na kahit malaman, mabuking na meron silang ginawang mali, sa mga Pilipino ay susuporta pa rin. Yun, yung mga talagang hopeless cases na mga kababayan. So, marami silang haharapin dyan. Yung kaso ni Duterte,
Malakas ang kutob ko, confident po ako na makukumpirma ang mga charges at matutuloy sa trial yan. And malakas po ang kutob ko na magkakaroon ng conviction. Tapos yung impeachment ni Sara, and then yung mga susunod na kasong isasampa sa kanya kung ma-impeach siya, and then yung mga kaso na isasampa sa kapatid niya, sa asawa niya, dahil sa may kinalaman sa magnetic lifter, at napakarami pang iba sa kampo nila, yung mga kaalyado nila, mga vloggers nila, at mga kilala or prominent na mga DDS personality na makakasuhan at makukulong. Pati yung mga senador, yung mga dating empleyado or parte ng gobyerno or admin ni Duterte na nahaharap po sa iba't ibang kaso ng katiwalian yan. Sila Harry Roque, sila Christopher Lau, yung sa Parmalee, sa overpriced laptops, at napakaraming pang ibang mga kababayan. Kaya, ang tendency po, magalit, magpakita ng galit, kunwari, inosente, kaya galit-galitan, manakot, dahil alam mo na wala nang makakapigil sa impeachment, no? Takutin na lang yung mga boboto na pabor sa impeachment laban sa kanya, and lastly, magpaawa, no? Yun po ang mga tendency or mga senyales na para po sa akin kung ako pang tatanungin nyo, defense mechanism at talagang nagpapakita po ng guilt, no? Yung may tinatagong kinatatakutan or may kinatatakutan po na tinatago na maaring mabulgar dahil marami pong matatalinong Pilipino, marami pong matatalinong lumalaban sa katiwalian at sa masamang politiko na naandyan po hanggang ngayon ay active, no? Sila Senator Trillanes at kung sino-sino pa, no? Talagang hindi nila tatantanan niya, matatalino yung mga yun at matatapang. Kaya sa tingin ko natatakot na po si Sara Duterte, kaya naiyak na siya, no? At nagpakita na lamang siya ng pag-iyak sa kanyang mga kababayan doon sa Davao City para kaawaan siya. Yun po ang aking opinion dyan. So yun lang mga kababayan, ano pong masasabi nyo sa mga nangyayaring ito? At sa tingin nyo po ba, malulusutan ito ni Sara Duterte? Napakalakas po ng mga ebidensya at testimonya laban sa kanya. Pero ang hiling ko lamang po sa inyo, huwag tayong maawa, huwag po tayong magpadala sa emosyon. Maging matalino po tayo, matatag at matapang laban sa katiwalian at sa mga taong gumagawa ng katiwalian. Dahil tayo pong mga Pilipino ang talo dito kapag hindi po tayo lumaban at nagpakita ng tapang sa mga yan, mananakot po ang mga yan. Pero unfortunately for them, hindi po uubra ang pananakot nila dahil ang mga taong matatalino ay matatapang din. Yun lang mga kababayan. Salamat po sa panonood.